Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo! Muli po, isang mapagpalang pagbati sa inyong lahat at welcome na naman po sa isa pang edisyon ng Global na Tayo. Ang programang ito ay hatid po sa inyo ng Radyo Pilipinas World Service. Isa po kami sa mga himpilan ng Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services. Ako po inyong lingkod, Ray Sampang. Kasama pa rin ang ating mga katuwang sa pagsasaimpapawid ng programang ito. Mula po sa ating engineering side, sa ating master control, of course, nandyan si Miss Susan Aison. At sa ating wirecast, nandyan si Justin. And of course, ang ating pong executive producer for today, walang iba and always, si Miss Stephanie Vicente. Kami naman po inyong nasusubaybayan sa pamamagitan nating Facebook Broadcast Live. Gayun na rin po sa ating YouTube channel. Sa ating Facebook Broadcast Live, sa inyo pong mga Facebook browser, type nyo lamang Radyo Pilipinas World Service. Sa ating YouTube channel, of course, sa inyong YouTube browser, type nyo lamang Radyo Pilipinas World Service. Kaya't paki-like, ayan, paki-like naman po at paki-follow ang ating Radyo Pilipinas World Service Facebook page. At paki-subscribe na rin po sa ating Radyo Pilipinas World Service YouTube channel. Siyempre, napapakinggan din po tayo sa iba't ibang panig ng mundo. Yan po sa pamamagitan ng ating shortwave broadcast gamit ang shortwave transmitters ng Voice of America. At sa atin din pong on-time, real-time PBS Radio app. I-download nyo lamang po ang ating PBS Radio app sa inyong mga cellphone. Yan man ay iPhone or Android phone. Yan. Okay, sa pag-iPhone, punta kayo sa App Store. Tapos i-type nyo lamang PBS eBox Radio Receiver. Gayon din sa Android, punta lang kayo sa Google Play. Tama? Ayan. Doon yun, type nyo nito, PBS eBox Radio Receiver. At kapag na-download nyo na po, makikita nyo na po, type nyo lang yung icon. Makikita nyo na po yung mga himpilan sa ilalim ng PBS-BBS. Isa na po doon ang Radyo Pilipinas World Service. Ayan. Yan po, iba-iba nating mga platform sa pagsasaimpapawid ng ating mga programa para lalo po namin kayong marating at makapag-deliver kami ng mga mahalagang balita at informasyon dito sa ating inang bayang Pilipinas. Para sa edisyong ito ng Global na Tayo, sususugan natin yung ating naging panayam sa ating NFA Administrator. Walang iba kundi si Administrator Dr. Larry Lacson. Ito po ay may kaugnayan dito sa subasta o auction ng may mahigit 750,000 NFA rice sa merkado sa mga traders. So isinagawa po yan last week. So aalamin natin ngayon kung kamusta naman ang naging auction. Na-meet ba ng NFA yung target collection, yung target revenue o hindi? At magkano ba ang mga bidding price na nilatag ng ating mga traders na lumahok diyan sa auction na yan. Sabi nga kasi ni Administrator Lacson ng NFA, doon pa lang sa bidding, doon sa mga bidding documents, medyo madami ang sumali at malaki-laki rin naman ang nakuha nilang mga bidding fees doon sa mga bidder pa lang. So ibig sabihin maraming sumali. Pero syempre, iba yung sumali, iba talaga yung mga nanalo at nakakuha ng mga bidding winners at nakakuha na talaga ng bulto-bulto ng mga NFA rice. At isa sa mga magandang idudulot ng matagumpay na subasta na yan ng NFA rice ay upang mapaluwag itong ating mga NFA warehouses sa iba't ibang panig ng bansa. Okay? At syempre, pag maluwag ang NFA warehouses, makakabili ng panibagong palay para gawing bigas sa ating mga magsasaka. Alright? Yan, okay? Pero syempre, ang yung presyo kung magkano bibilin yung palay sa ating mga magsasaka. Alright? So, antabayan po ninyo yung ating panayam na yan with Administrator Larry Lacson ng National Food Authority. Samantala, ngayong araw na ito, February 23,
Ngayon po ang tinatawag na confirmation of charges ng pre-trial chamber ng International Criminal Court sa The Hague, kung saan 3 counts of crimes against humanity ang didesisyonan ng PTC o ng pre-trial chamber ngayong araw na ito, bukas, and of course sa 24 and I think sa 27. 4 na araw po yan, bago matapos ang buwan na ito ng Pebrero. So, binabantayan pong mabuti yan dito sa Pilipinas at alam ko sinusubaybayan din ng ating mga overseas Filipino workers at ng Filipino communities all around the world kung paano magsisimula at paano matatapos ito pong confirmation of charges kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa The Hague sa pagharap niya sa International Criminal Court. Alright, at samantala sa puntong ito, tayo po ay magbibigay daan muna sa ilang mga paalala. Hi, si Ding Dong Dantes po ito. Pahiram lang ako ng 1 minuto mo. I know aware kang kailangan mong takpan ng ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero, paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin syempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa asphalt. O tandaan mo lagi yan kasi #panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makambang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Madalas ka bang magpuyat at kulang sa tulog? Lumalabas sa pag-aaral na ang madalas sa pagpupuyat at laging kulang sa tulog ay nakakaapekto sa iyong kalusugan, partikular sa iyong puso at metabolismo. Maaari itong maging sanhi ng hypertension, mataas na kolesterol, stroke, heart attack, obesity, diabetes at iba pa. Kaya tandaan, sleep well, live well. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Kayo po ay patuloy na sumusubaybay sa ating programang Global na Tayo dito pa rin sa inyong himpilang Radyo Pilipinas World Service. At ako po ang inyong lingkod, Ray Sampang. At ngayon sa putong ito, kasama na po natin sa linya ng komunikasyon ng ating butihing administrator ng National Food Authority. Walang iba kundi si Dr. Larry Lacson. Administrator Lacson, magandang umaga po at welcome muli sa programang Global na Tayo. Hi, Ray. Magandang umaga at magandang umaga sa ating mga taga-subaybay. Magandang umaga nga po ba talaga, Administrator? Kamusta ang naging auction? Mukhang babati ako sa inyo ng congratulations. Mukhang naging successful. Yes, so Ray, maraming salamat. And that congratulatory message is really welcome at ako'y natutuwa na doon sa pinasubasta natin or auction, no? Almost 90% Uy. ay nabili, no? So, yun ang unang nakakatuwa. Pangalawa dito, doon sa floor price natin, dahil auction to, nagpataasan sila, may mga bigas doon na nabenta as high as 32 pesos per kilo. Wow. Nag-average tayo ng 28 pesos per kilo sa kabuuan nun. So, yung estimate natin na revenue na 912 million, naging 936, no? Uy. So, magandang naging resulta. Natutuwa kami sa NFA. Wow, congratulations po. More than 90,
almost 90%, tama po ba? 90%. Yes, tama. Tapos naibenta natin na yung 936 worth, ano no, milyong piso ito. Tama, tama, oo. Mas mataas ito kaysa doon sa 912 na target nyo. Yes, so Wow. kasi iba nag-floor price tayo, 22 hanggang 25, nakapag-average tayo ng 28 eh. So, ang ganda ng Alright. naging resulta. Okay, so alright. Sa ginawa po yung auction administrator, kamusta naman ngayon ang epekto nito sa mga warehouses natin sa NFA nationwide? So ngayon, no, dahil kakatapos lang nung Friday nung ating pag-open ng mga auction, no, ngayong araw na ito naman, ito yung tinatawag nating post-qualification. Tinitignan na yung mga other documents nila na kung all are in order. After nito, gagawa tayo ng kontrata na pipirmahan natin at pipirmahan ng nanalong bidder. So, there's still other processes. After nun, na pirmahan ng kontrata, pwede na silang mag-withdraw ng mga stock. So, we're hoping na ang epekto nito sa warehouse in the next, etong next 30 days, lumabas na itong 650,000 bags of rice na i-auction natin. Yan. Para lumuwag naman ang ating mga bodega. So, is it safe to say, Administrator, na kapag lumabas yung 650,000 bags na yan is more than sufficient na para i-welcome na ulit ng NFA yung mga bagong bibiling palay para gawing bigas mula sa ating mga magsasaka? Yes, Ray, tingin ko, sufficiente ito kasi 1.3 million bags ang pwedeng ipampalit dito aside from the existing na meron pa tayong capacity na i-imbak, and at the same time nagre-release pa rin tayo sa 20 bigas meron na. So I think this is more than it is enough to absorb yung next month, siguro going towards next month, na mga ani na palay from our farmers, no? Sa ngayon, actually, Ray, hindi tayo masyadong attractive sa mga farmer ngayon, kasi napakaganda ng presyo ng trader ngayon, no? Alright. So, tayo wala pang masyadong nabibili sa ngayon, which is still okay and very good kasi para habang nagpapaluwag tayo ng bodega, pagdating ng kasagsagan ng anihan, tayo naman ang sasalo. No? Ayun. Pag medyo, alam naman natin, bababa ang presyo pagdating ng peak season. Pero having said that, mataas ang bilihan ng palay sa mga magsasaka natin, tapos as against dito sa auction price natin, tulad na nabanggit po ninyo kanina, ano po, Administrator, magkano? 32 pesos? Yung 32? Yung pinakamataas na 32. nabenta nating palay sa auction ay 32. Ano po yung pinakamababaw na presyo? Nag-average tayo ng 28, Ray. 28? So, mataas pa rin. Oo, nag-average tayo ng 28. So, maganda. Yung pinaka-luma natin, ang floor price natin, 22 no? So, tumaas din ang pagkakabili nun. That's why nag-average tayo ng nasa 28. Alright. Sige, anuin lang natin sa average price na 28, ano po, Administrator. Kung 28 pesos yung average price sa auction, sa tingin po ninyo, and based on your experience na rin, magkano ito maibabagsak sa merkado ng mga traders? Ako naman ganito, no? Depende ito sa kung ano pa ang gagawin nila bago nila ito ibenta, no? Una, kung ito ay directly, no, ipapasa na sa, let's say, middleman or retailer, tingin ko napakataas na ng 10 kung diretso pasa. Meaning, ang consumer mula sa pagkakabili na kunwari 28, dapat pagdating sa consumer 38 ang pinaka tingin ko na parehas, hanggang 38 lang, hindi na dapat pero kung sakali, syempre kunwari man gusto nilang paputin, i-reprocess nila, ipapagiling ulit, reprocessing, no, baka mas a little bit na gastos bawiin nila doon. Ayun. Pero of course, Administrator, ito alam ko, ilang beses na rin na itatanong sa iyo ito. Hindi kaya ihalo ito doon sa mga magagandang klase ng bigas para maitaas pa, ma-jack up pa yung price na beyond 40 pesos? Actually, Ray, yan, it's a legitimate concern. It's your concern. It's our concern. Actually, ang hirap ng ma-monitor niyan or ma-control niyan. At wala
wala na talaga tayong control Yes. after ito lumabas sa bodega ng NFA. Yun po ang katotohanan nun. Wala na tayong regulatory power. Wala tayong karapatan para sitahin kung ano pa ang gusto nila o paano nila, kung ano yung pamamaraan nila at kung magkano nila ibebenta sa labas. Yun yung realidad yan. No? Wala na tayong magagawa Okay. kapag kung ano man yung gusto nila doon. That's because NFA is of course sumusunod lang doon sa rice tariffication law. Hindi pa ito Tama. nare-revise. Tama po ba? Tama po yun. Kasi ngayon tali ang kamay ng NFA eh. Hindi katulad nung dati na nakapagbebenta ang NFA talaga sa merkado. Ngayon pang ano lang talaga, pang relief at disaster. Tama po ba? Tama po Administrator? yun. Kung matatandaan natin, nung mga nakarang taon, nung wala pa yung RTL, pag sinabi namin, ibebenta namin ng 25 sa retailer, magsaset na kami agad ng kung magkano nila ibebenta sa mga consumer. Sasabihin namin nun, 27 pesos lang. Hindi sila pwedeng lumampas ng 27 noon. At pag nahuli sila na lumampas ng 27, tanggal ang lisensya, hindi ka na makakabili ng NFA rice. Ganon noon. No? Sa ngayon, wala po tayong ganon, Ray. Yun ang mahirap doon. That's why, yun ang panalangin natin at pinupush natin. Sana mabago yung RTL para at least mabalik yung kapangyarihan na maiwasan yung mga nananamantala. Kailan ba kasi maipapasa yan? Ang tagal na, naiinip na rin ako, Administrator. Nakakainip ba? Diba? Naiinip na rin ako. Oo. Oo nga eh. Naiinip. Ray, ano naman, nasa priority bill ito na certify na ito ng LEDAC, ng Pangulo. Ang tingin natin, ang sabi nila by June, matatapos ito. So let's hope no matapos lahat ito. I'm sure puspusan ng ano nito, puspusan ng mga hearing nito. Kapag ganoon, madagdag ko lang ito, Administrator, kung sakaling maibalik itong ganyang mandato ng NFA na pwede na kayong magbenta sa merkado at mag-accredit ng mga, sabihin na nating retailer ng NFA rice. So kinakailangan magpa-accredit, may proseso silang pagdadaanan. Tama po 'yun. Meron na naman dati si NFA niyan, so i-improve na lang natin at gagandahin na lang natin para mas business friendly or mas madali para sa ating mga kababayan, no? Actually, ang instruction ko nga kanina, kausap ko pa lang yung ating mga tauhan na ang gusto ko mangyari kapag meron na tayong licensing, ngayon pa lang mag-prepare na kayo. Ayoko ng, kumbaga, minimal ang face-to-face transaction, sabi ko. Gusto ko online ang application, lahat submission online, re-reviewin natin online. Tapos pag na-approve na, online. Tapos siguro pag pupunta na lang dito, pag ipiprint na lang yung kanyang lisensya at pipirmahan ng administrator, tapos na. Yun lamang. Pag babayad na siya ng fee, tapos na. Walang masyadong contact, no? So yun yung gusto nating ipatupad para kahit na taga-Tawi-Tawi, Basilan, Malayo or Batanes ang mag-apply ng lisensya, madali, internet lamang, no? Yes. So, yun ang tinatahak nating landas para sa kung paano natin ipapatupad yung regulatory function ni NFA. I am optimistically waiting for that, Administrator. Ako din, excited, Ray. Alam mo, excited tayo. Alam mo naman, reality is, pagpalit ng administrasyon, nagpapalit din ng mga leader, no? Ito yung isa sa mga pinupush ko at pinapangako ko na matupad man lang sana bago tayo Okay. kumbaga after this administration, meron tayong naiwang magandang ipagpapatuloy na lang. That will be one of your greatest legacy pag maibalik niyo yan, Administrator. Sana po. Pagtutulong-tulungan po natin, katulong po namin kayo para at least maunawaan ng mamamayan yung ginagawa natin sa NFA. With that, Administrator, maraming salamat and congratulations sa inyo at sa NFA for having conducted a successful auction. It's always a pleasure having me on your dyan sa iyong programa. Salamat po. And it is our honor and privilege to have you always, Administrator. Maraming salamat po. Thank you very much. Thank you. Ang ating pong National Food Authority Administrator at Attorney Dr. Larry Lacson. Biruin ninyo yan. Ang ganda ng naging resulta ng auction ng NFA rice last week. Almost 90% ng stocks ng 750,000 NFA sacks of rice ang naisubasta sa presyong
nagre-range average ng 28 pesos. May mataas pa nga ng 32 pesos. Ngayon, ano ang doon? Ano ang kahalagahan ng pagsusubasta ng NFA rice sa mga traders? Sasabihin niyo, ako trader 'yan private sector 'yan. Baka sasamantalahin na naman tayo niyan, 'di ba? Unahin muna natin yung kahalagahan. Unang-una, ang kahalagahan po ng pagsusubasta ng NFA rice stocks. Kasi ano na po yan, kumbaga lumang mga bigas na yan. Hindi naman sinasabi kong luma, pero matagal nang nakastock sa warehouse storage. Hindi ngayon makabili ang NFA o limitado ang pagbili ng NFA ng mga bagong ani ng palay mula sa ating mga magsasaka dahil wala silang mapaglalagyan. Okay, wala silang mapaglalagyan. So, para makabili sila ng additional palay mula sa ating mga magsasaka, lalo na ngayong papalapit na naman ang anihan, kailangan mabakante yung mga warehouses. Kasi saan nila ilalagay yung mga palay? Okay, that's one advantage. Okay, pangalawang advantage, mabubulok ang bigas. Sino yung mga taga-probinsya rito? 'Di ba? Laguna ito, si Justin. May palayan ba sa inyo, Justin? Ikaw, ti Susan. Ano ka? Ay, hindi. Alam ko ano to abroad ito Diba? Anyway, 'di ba? Ako, taga-Tarlac. 'di ba? Si Steph is taga Bulacan to, Bulacan. Although taga saan kayo ni Jerome? Taga saan kayo? Ba't hindi ka sumagot ka yan ng mic ko? Sumagot ka. Taga saan kayo ni Jerome? Kayo ni Jerome? Ako lang po. Hindi kasama si JT. Oo, taga Malolos po. Pero Bulacan. Bulacan po. Kaya nga, di ba taga Bulacan kayo ni Jerome? Opo, taga Bulacan po. Yun lang naman ang ikaw naman, napaka-defensive mo naman taga Bulacan kayo ni Jerome, di ba? Sa Bulacan, meron pa rin mga rice fields. Meron pa rin, di ba? Meron pa rin naman po. Yun, meron pa rin. So, ibig sabihin, alam nyo, kapag matagal yung bigas na naka-imbak, is either nabubukbok. Alam nyo ba yung nabubukbok, di ba? Ano yung nabubukbok? Nagdudurog. Yung iba naman, nagkakaroon ng insekto. Di ba? Nakakita na ako yan One time, bumili ako ng bigas Akala ko mura, akala ko okay. Pagdating ko sa bahay, pagbukas ko ng plastic, ang daming mga insekto, yung kulay itim. Ay, galit na galit ako, sinoli ko dun sa may-ari. Balik mo yung bayad ko. Ganon yung mga epekto. Ano po? Alright? So, nasisira, magbubukbok yung bigas. Sayang. Di ba sayang? Ngayon, yung tanong, bakit sa private sector? Tataasan nila yung presyo niyan. Di ba? Pagdating sa merkado. Sabi nga ni Administrator Lacson, halimbawa, yung 28 pesos na average price, kung medyo maunawain yung trader at may pusong masa yung trader, mataas na yung 10 piso na markup. So, yung 28 magiging 38, hindi pa sasampa ng 40. O sabi mo ng 40 na. Sige, sabi mo ng 40. Mababa pa rin yung 40 kung ikukumpara mo sa presyo ngayon ng bigas sa merkado, sa palengke. Wala akong makita ngayong bigas na presyong 40 pesos per kilo. Sa totoo lang, wala po akong makita. Kadalasan ko nakikita 50 pesos, 55, 60 piso. Sa mga overseas Filipino workers natin, ganun po ang presyo ng bigas ngayon dito sa atin. Ultimong imported rice, napakamahal. Napakamahal. Imported rice yan, supposed to be, dapat mababa yan. Pero mahal din. So, anong punto ko dito? Ito kasing mga trader, sumali sa subasta, siyempre, alam naman natin, negosyo yan So, magmamarkup sila. Okay? Magmamarkup sila. Pero hindi dapat kasing laki na aabot ng 15 pesos, 20 pesos ang kikitain nila per kilo ng bigas. 'Di ba? Or per sako or something like that. Hindi dapat ganoon. Ang problema, pag naisubasta na po ng NFA yan, wala na pong control ang NFA sa presyo ng bigas. Kasi hindi na po nila sakop yan. Okay? Ang tanging magagawa lang ng NFA ay makiusap sa mga trader na i-consider yung kalalagayang pinansyal ng mga kababayan nating bibili ng bigas na alam naman nilang galing sa NFA. And hopefully, mapababa po ng konti nitong NFA rice na ito na sinubasta na nasa kamay na ngayon ng mga traders yung presyo sa merkado para bumaba man lang ng konti. Alright? Okay. Dahil nga po,
tali ang kamay ng NFA dahil nga sa rice tarification law. Dati po, tulad nung kung sino yung mga kasing edaran ko, kung mga, ako ang edad ko ngayon, 30 years old lang. I'm sorry, 30. At ano pala, nasa ano na ako, paga mahigit 50 na ako. O, di ba? Nung teenager ako, ang dami kong nakikitang NFA rice outlets. Ikaw, Ti Susan, noon, nakabili ka na sa NFA rice outlet? Hindi pa. Palibasa kasi madatong ka kaya hindi ka bumibili ng NFA rice out. Ayun. Kasi ulitin ko, yung maong mother ko, nagbukas siya ng tindahan. Nagbigasan din siya. Okay, meron siyang commercial rice, meron siyang NFA rice. Accredited siya as NFA rice retailer. Okay? So pwede noon magbenta sa palengke at sa mga sari-sari store basta accredited ka ng NFA. Ang presyo niya noon ang baba kumpara mo doon sa commercial. Kaya mas nauubos yung NFA rice. Oo. Ang problema nga lang, pag naubos na, minsan pahirapan na dahil marami nga ang tumatangkilik. Okay? So, yun ang nawala sa NFA dahil sa rice tarification law. Dapat ma-revise ang rice tarification law, maibalik yung dating mandato ng NFA na pinupush ni Administrator Lacson para may kakumpetensya yung presyo ng pribadong sektor o private traders sa merkado. Dapat maibalik yan para makabili lahat. Although meron na tayong tinatawag na benteng bigas meron na. Pero sa mga kadiwa store lang yan. Ilan lang naman ang kadiwa store. In fairness to the government, in fairness to the Marcos administration, ginagawa naman nila lahat. Kaya lang, ilan pa rin ang masasabi nating outlet ng kadiwa store na may benteng bigas meron na. Okay? Pero kapag na-revise o na-amend ang rice tarification law at maibalik itong kapangyarihan ng NFA na magbenta sa merkado, dadami yan. Kasi hindi lang sa kadiwa store mo makikita yan. Sa supermarket, sa palengke, sa mga sari-sari store. Basta accredited, tumaan sa proseso. Mas marami kang ngayong mapagbibilan. Okay? So, antabayanan po natin yan. Alright? Antabayanan natin nga by June. Sabi nga ni Administrator, hopefully by June, dahil priority na po ng LEDAC, ginawang priority bill na po ng LEDAC yan, yung pag-amend sa rice tarification law. Sino ba kasi ang nagpasa ng rice tarification law? Maraming mga magsasaka ang umaagal dyan sa rice tarification. Sino ba ang talagang, koporal? Gusto nyo malaman? Sa Senado, alam nyo malaman? Sino? Bigyan ko kayo ng hint, ha? Babae to, babae. Senadora, babae. Ang initial niya, first letter na initial niya, C. Ang first na letter ng last name niya is V. Kilala niyo na. Di ba? Yung sinasabi ko sa inyo Tapos binoto nyo pa yung anyway, talagang ganyan. Okay. Pero sana nga po, in the long run, mabago at maibalik yung dating mandato ng NFA para po sa kapakanan ng ating mga kababayan, ng inyong pamilya, kayong mga overseas Filipino workers na nakikinig ngayon sa atin, na alam kong pinaghihirapan ninyo yung mga perang pinagtatrabahuhan nyo abroad. Kung makikita nyo lang yung Facebook page namin, yung Radyo Pilipinas World Service Facebook page, once in a while, nagpo-post kami doon ng buhay ng mga kababayan natin sa iba't ibang panig ng bansa. Sa Japan, sa Hungary, sa India, sa US. No? Anong nakikita ko doon? Alam niyo paano? Kahit na nasa abroad sila, pinapatunayan nila na hindi madaling kumita ng pera sa abroad. Pinaghihirapan. At iba't ibang mga diskarte ang ginagawa nila para kumita ng pera sa abroad para maipadala dito sa pamilya nila sa bansa. So, kahit ating bigyang halaga yan, yung mga paghihirap na yan ng ating mga OFWs para sa kanilang pamilya. Alright? Kaya yun po, antabayan natin mga OFWs natin, yung mga hakbang na yan para mapababa ang presyo ng mga bilihin dito sa Pilipinas, particular sa bigas. Alright? Kasi staple natin yan, bigas Staple natin yan. Hindi yan mawawala sa lamesa ng hapagkainan ng isang pamilyang Pilipino. Okay, si Ate Susan kasi, ang staple niyan is steak. Yan. Lechon. Yan. Yung steak, every Saturday. Yung lechon, every Sunday. Okay. Yan ang staple niya na Tapos
gugulay naman siya. Kaya lang chop suey, no? Broccoli, cauliflower, may kasamang quail egg, may kasamang shrimp, ganyan, no? Talagang pang high-end na. Anyway, alright, marami. Okay, pero bago ako tuloy magpaalam sa ating mga kababayang overseas Filipino workers, lalo na dun sa mga nasa The Hague, Netherlands, kung saan doon ng International Criminal Court, ICC, mamayang hapon, tama, alas 10 ng umaga, tama ba? Baligtad. Today, February 23, ay ang confirmation of charges laban kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Okay? Ngayong araw na ito. And it will run for 4 days. 23, 24, 26, and 27. Okay? So, confirmation of charges. Ano yung confirmation of charges na yun? Ito po ay patungkol doon sa 3 kaso ng crimes against humanity na isinampa laban kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ngayon, ito pong confirmation of charges na ito, hindi pa ho ito yung trial mismo. Hindi pa. Kumbaga, presentation pa lang po ito ng mga evidences. Evidence ng prosecution na maaring magdiin sa dating Pangulo, kontra presentation naman ng depensa na magpapawalang, sabi natin, walang magsasabing hindi totoo yan, itong mga ebidensya namin. Ganun po yun. Okay? Alright? Yun po yung tinatawag na ang confirmation of charges, didesisyonan nung pre-trial chamber 1. Okay? Ayan. Ngayon, pag nadesisyonan, halimbawa, sa proseso ng pagdinig sa loob ng 4 na araw na yon, pag sinabi ng pre-trial chamber 1 na, tama, may yan, may basihan yung aligasyon na 3 count. Sabi nga po ng batay nga po sa proseso ng ICC, hindi naman kinakailangan 3 yung ma-confirm Maski isa lang ang ma-confirm, pwede na itong iakyat sa trial. Yon. So it doesn't need to be 3, but 1 will suffice. Ano po? Okay? Pero siyempre, ang depensa naman po kasi ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, hindi siya dadalo sa confirmation of hearing today. Bakit siya hindi dadalo? Dahil sabi niya sa kanyang liham sa ICC, hindi niya kinikilala ang jurisdiction ng ICC sa kanya. At pinaninindigan ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na siya ay kinidnap. Sa pilitang kinidnap. At ito pong para maharap sa ICC. At itong mga itong 3 kaso ng crimes against humanity, ay gawa-gawa lamang ng mga kalaban niya sa politika. Yun po ang argumento na pinesenta ng dating Pangulo Duterte, kaya hindi siya haharap sa confirmation of charges. Plus, yung pong lagay ng kanyang edad niya, may edad na siya, plus yung lagay ng kanyang kalusugan. Okay? Tinanggap naman po ng ICC yan. Tinanggap po ng ICC yung mga rason na yan ng dating Pangulo. Pero tuloy pa rin ang confirmation of charges. And pag sinabi natin confirmation of charges, meron ding mga dadalo haharap ng mga biktima o pamilya ng mga nabiktima ng EJK noong panahon ng drug war ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Sa abangan po natin yan kung ano man ang magiging mga kaganapan sa unang araw ng confirmation of charges laban kay dating Pangulong Duterte na batay sa 3 kaso ng crimes against humanity na isinampa laban sa kanya. Diyan po nagtatapos ang ating edisyong ito ng Global na Tayo. Sa ngalan po ng lahat ng ating nakaakibat, wala po sa ating Master Control, Susan Aison, sa ating Wirecast, si Justin, and of course ang ating Executive Producer, si Miss Stephanie Vicente. Muli po, paalala, please like and follow our Radyo Pilipinas World Service Facebook page. And subscribe to our Radyo Pilipinas World Service YouTube channel. Again, maraming salamat po. Ito po yung lingkod, Ray Sampang. Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na! Global na Tayo!